Beautiful people, hello mga kagagalan out there, right beside me, ang isa sa mga influential the trans woman of today, at I consider her one of the most successful trans businesswoman. Let's welcome Incha. Hello mga Nakshi! I'm Nakshi. Oh, yes. Yeah, oh. You're always calling them Nakshi. Yes, oo. Kasi nasanay na ako sa mga customer ko kasi tawag ko sa kanila Nakshi. Bakit? You're still young naman, diba? 37. Oo. Pero kung medyo, alam mo, medyo, ano sa'yo, ang call mo rin na. Nakshi na din kasi parang nakasanayan ko na rin na tawagin kahit mga age of 40s, 50s. Parang tawag sa akin lagi, me, mami, me. Parang nasanay na ako, yes, knock. Parang kahit 50s pa sila din, mga kahit natawag sa kanila. Oo, parang nasanay na sila na tinawag ko, me, mami, ganon. Parang naging nanay-nanayan pa. Kumbaga, sa comment, pag nagla-live ako na yung mga nanonood, Mimi, tawag nila. Tapos yun, nakasanayan na. Bakit Inchang Mendoza? Mendoza is the real surname. Yes, oo. Inchang naman. Inchang, nickname ko yun. Binansag sa akin yung parang nanay-nanayan ko. Yung parang, yung nag-alaga sa akin ng bagets ako na Becky. Ang pangalan ko kasi talaga is Richard. Richard. Yes, tapos yun nga, Incha, medyo, ayun, kaya naging Incha. Hanggang sa nakatandaan na yung ganun. Ikaw ay originally from Tondo? Yes. Where in Tondo? Dito lang sa Dagupan. Dagupan, malapit sa Tutuban. Okay. Kasi parang nakikita ko, you bought a house in somewhere, parang may condo ka. Yes. And now, also, ang nakakaloka, parang you're looking for someone na parang itayo yung dream. Bakit condo? Di ba? I mean, Tondo is a nice place, magaganda yung tao. Bakit talagang bumabalik ka pa rin yung roots mo, yung ganong kagandang plano mo na ganong dream house, ibinabalik mo siya talaga sa Tondo? Kasi tawag dito, medyo nakapagpunday na nga sa mga iba-ibang lugar. Natira ko rin naman yung mga napunday ko na yun. Kaso nga lang, parang ang lungkot. Hinahanap ko pa rin yung kasiyahan. Kaya itong yung ingay. Yung mga galgalan, alam mo naman tayong akong tiga-Tondo. Sanay ako sa mga ingay, yung mga ganyan, yung pakto nilalabas ka lang, ang tawag dito, nandiyan na may makakwentuhan ka na, may mabibilang ka ng mga pagkain. Ganun ako nasanay. Tapos natira ko kasi pinagawa kong bahay sa Cavite. Ang tahimik. Tapos ibang balita ko, binibenta mo na siya. Oo. Binibenta ko na baka gusto niyong bilhin. Binibenta mo kasi hindi mo siya napupunta. Oo. Naluma. Sayang pinagawa ko pa yun eh. Meron siyang pinalagyan ko ng swimming pool. Oo. Pinaayos ko pa talaga lahat. Medyo malaking nagastos. Pero okay lang naman. Kaso nga, ayun nga, nakakalungkot na. Parang ang layo kasi. Kumbaga dito yung trabaho ko, dito yung business ko. Diba? Nandito yung mga business mo, tsaka baka hindi mo nila kasanayan yung masyadong, ayun nga, sabi mo, medyo hindi... Correct. Parang impulsive buyer lang din yata ako yun. Parang gusto ko naman maiba naman, parang gusto ko ng tahimik, pero hindi ko pala gusto. Ayun gano'n. Oo, kaya yung time na yun gusto ko ng tahimik, binili ko yun, tapos pinagawa ko, pinaayos ko lahat. Tapos ayun, ngayon, tinamad na ako na sa ganong eksena na tahimik. Gusto ko pala sa... naranasan mo na siya. Tapos ayaw mo na. Yung gusto mo talaga bumalik sa yung bakla. Yes, correct. What's the story of your, yung kabataan mo? Mayaman ka pa? Or... Sa totohanan, isa lang akong nagulat nga rin ako, isa lang akong baklang habog, baklang tambay ng Tondo. Isang baklang parang kalabit penge. You graduated? High school? Hindi. Ay, hindi rin? Second year high school. Ay, pero hindi ko nilalang kasi madiskarte kasi ko. Dahil nang madiskarte ang taong nakapagtakbo sa pag-aaral. 7 years old pa lang ako, naghiwalay na yung mama at papa ko. So talagang lumaki ako kung saan-saan. Although yung mama ko nag-Japan. Mama ko na sa Japan, may pera-pera siya ng una. Kaso nga lang, na-open ko naman to kaya hindi rin naman ako nahihiyang sabihin. And okay naman kami ng mother ko eh. Kumbaga nakalipas na yan. Nagkaroon siya ulit ng ibang pamilya. So parang hindi naman ako parang na-issue pera. Kumaga, syempre ako yung pinakapanganay eh. Ako yung pinaka-anak. Nagkaroon siya ulit ng anak, hindi nasuportahan. Kasi hindi na siya nakapagtrabaho. Dalawa kami ng tunay na magkapatid. Kaso yung tunay kong kapatid, hindi rin kami close.
So, ibig mong sabihin, parang ikaw lang talaga ang bumuhay independently sa sarili mo. Yung mga 18 years old ako about. Ay, ganun ka kaagad namuhay ng Parang sarili. 14 years old pa lang, dumidiskarte na ako ng sarili ko. Kasi parang ayoko na, gusto ko rin kasi yung dito, magkaroon ng sarili kong pera, ganon kasi na na lang ako sa mother ko, naiya din ako. Pero hindi ka naman yung klase ng status na gipit or medyo, di ba? Sa totoo kasi sugarol kasi ako. Adik ako sa casino before. Sugarol ako. So, yung binibigay sa akin ng mama ko yung parang, ayan, inaano ko, sinusugal ko, ganyan. Bigyan niya ako alas, sasala ako minsan. Although kasi hindi mga time na rin yun, sakto-sakto na lang kasi yung binibigay niya, parang pang akin lang. So, kumbaga, gusto ko lang naman extra pa para naging plano, para lang masustain yung mga bisyo mo. Yes, oo. So, ikaw, mga 16, 17, or 18 years old ka, nag-start in business line? Hindi. Raketera. Raketera, noong mga panahon yun? Yes, oo. So, you started at the age of? 27. 27? What are you doing at the age of 18 to 26? Hindi ko rin alam, magulong buhay ko eh. Tawag dito, Miss Tenten, parang kung anong, hindi kasi nga hindi ako graduate, hindi ako makahanap ng trabaho, kung anong racket pinasok. Like, anong racket? Hindi nila alam, nag-parlorista rin ako, nag-assistant, naging, katulong, marami. Rin ako, nag-modeling din tayo, hindi pinalad, hanggang sa naging utosan, naging PA, pero okay lang. Masaya na. At the age of 27, you started your business. Yes. Yung hormones, alagang incha. Diba? Ang pagkakaalam ng lahat, ikaw nga yung isa or ikaw ba ang pinakauna? Isa ko sa mga pioneer. Pioneer? Oo, meron pang mas pioneer sa akin eh. Pero mga ilan lang yun? Ilang years lang din. Isa lang. Isa lang? Sino siya? Si Clark Dave Cruz ng Freshness Girl sa Babaihan. Kilala yan ng mga Pero siya hindi niya active. Medyo nag-lilo siya. Kasi nga... Or sa another world. Medyo dumami na rin kasi kami sa sa ganitong business. Oo, nag-open siya ng ibang business. Pero super thankful ako doon. Napakabait yun. Thank God nga nakilala ko yung tao na yun. So kung walang ikaw yung mga pangalawa, gano'n. Yes, siguro. Masasabi ko, ayoko naman din kasi baka mamaya mag-misinterpret ng iba eh. Pero knows naman ng lahat na isa ka talaga na, di ba, talaga nga namang pioneer or isa sa mga nag-umpisa ng ganyang klaseng business. Correct. Masasabi ko, proud ko naman sabihin na isa ako sa mga nauna. At marahil dahil sa business na yan, parang you became really very successful. Kung ano yung mga natatamasa mo ngayon because of that business. Yes, ayun ang naging bread and butter ko. Hindi ko naman din tatagip na yung pagbenta ng hormones, mga beauty products ang naging bread and butter. Na naging dahilan kung bakit ngayon na napakadami mo ng competitors, diba? Hindi ko naman sila kinukonsider na competitor. Sa totoo sabi ko nga masaya nga ako ganyan magtinda kayo, okay lang sa akin, walang problema. Nakakalungkot nga lang sa part ko kasi minsan parang naaway ako na sabi kong ganyan, bakit hindi ko nga kayo pinakailam kung pumasok kayo sa ganitong business ko eh. Gusto niyo pa, susupport pa ako. Ako kasi very supportive akong very supportive akong tao. Hanggang kung ano yung pinapakita sa akin yung kabutihan, ganun din ibabalik ko. Ayun, nakakasad lang, pero namin, okay na. Ano yung mga sinasabi? Sinasabi nila sa akin, tawag dito, yung mga ibang, nagtitinda ka ng hormones, bakit ikaw hindi ka gumagamit ng sarili mong hormones? Ayun, ang sakit sa part ko na yun. Hindi naman nila alam kung bakit, ano yung reason, kung bakit hindi ako nag-hormones. Let's jump into that. Dahil na-open mo na yan, yan sa mga tinutusok sa'yo talaga. Correct. Bebenta ka ng papaganda, bebenta ka ng hormones, hindi ka mag-hormones, ba't ikaw hindi magpaganda? Correct. That's why you are now making yourself really very beautiful. Hindi, parang alam ko sa sarili ko, hindi ako pangit, maganda na ako noong pa, kahit hindi ako nag-hormones, kasi walang nilikaan dyan sa pangit. Ayun lang yun. Ako kasi, basta, bato niya ng bato. Okay lang. Ngayon, yung mga nagsabi sa akin na hindi ko na lang parang ibabalik ko lang din sa kanila ngayon. Yung mga nagsabi sa akin, pero kasi kung syempre, di ba rin mawawala sa utak mo yun, parang binalik ka eh. Ayun, ibabalik ko sa kanila, yung pinanlalait nila sa akin noon, na kesyo ganyan, wala raw akong retoke that time, ganyan, may pera naman daw ako. Ngayon, yung mga nanlait ngayon, nasan sila? Ano yung retoke nila ngayon? Bakit it took time for you, parang long time for you to make yourself
na a good representation of your products na. Ganito kasi yung main reason talaga niyan. Una, takot talaga ako sa injection. May phobia ako. May trauma ako sa injection. Knowing that ikaw ay nasa nagkakabigyan ako, mga ano. Tapos, ayun, kaya ang tagal din na kung magpa-fresh, magpa-retoke. Takot talaga ako sa takot talaga. Sinasabi ko naman yan sa live ko eh. Na, kahit mga noong pa, yung mga naksi ko talaga dito, alam nila talaga yung ano. Naging open naman ako, naging transparent naman ako sa mga mga customer ko. Ayun, kaya hindi rin ako nakabayan. Takot ako sa injection yun. Tapos, that time din, di medyo nawawala yung takot ko. Kailangan ko naman mag-save ng money. Kasi pag nagparitoke ko, ito pagalingan nga eh. Ang hirap magpagalingan. Wala akong mga staff yun that time. Ako lang. Halos ako lang lahat ng tatrabaho. Kaya sabi ko, hindi pa sapat. Hanggang sa, lumipas ang ilang taon. Bago mo finally ma-decide. Oo, last year lang. Diba? Last year lang. Finally, ito lang na ma-decide na, ito naman, ako na. Ito na yung binabato sa akin na, ito na. Correct. Actually, wala naman din akong ganun rin eh. Kasi I'm doing this for me. Ano sasabi mo sa mga napakadami mong competitors at gumaya at nagsulputang ang dami-dami mga competitors mo right there? Ngayon, okay kami. Marami naman na may mga kumukuha pa rin sa akin. Ang payo ko lang lagi sa kanila, galingin nila. Focus lagi sila sa sa mga product nila, sa binibenta nila, wag sa competitor. Dahil hindi competitor ang bubuhay sa'yo eh. Diba, yung mga customer mga customer nila, focus sila sa customer. Dahil yung customer ang bubuhay sa kanila. Diba? Ay, isa pa, diba, mga binabato sa mga sellers ng HRT. Is it safe? Sabi ganun, is it safe? Okay ba na nagbebenta kayo na hindi approve ng mga doctors at mga specialista right there? Ang sagot ko dyan, marami naman, ilang dekada na rin yan ng hormones eh. Yung mga mamamamaha pa rin. Before, mga Japanera days, buhay pa rin naman din. So, ayun na lang. Ayun na lang, oo. Kasi syempre, you bought, parang you buy hormone or take the risk. Yes, kasi hindi rin naman ako doktor, hindi naman ako endocrinologist eh. Kumbaga ako lang yung way lang ako na makuha yung mga product ko sa Japan na ibenta dito. Ayun, alam naman din nila rin yan. Hindi rin naman sila, aware din naman sila na sa mga ganyan na magtitake na talaga ng risk. Is there instances na nasisi or nasakit na ka? Sa tagal ko naman na... Wala. Naging thankful, marami. Maraming, sa totoo maraming nag-message sa akin naman. Maraming salamat, ganyan kundi dahil sa hormones mo. Ganyan, naging confident ako. Ayan, pangataba ko ng apang, ganyan. Nakapag-work ako, may nagkagusto sa akin. Gumanda. Yes, gumanda, oo. Actually, ang retoke, ano lang yung babaguhin ng mukha mo, pero hindi ka papalambutin ng bonggang-bongga yan. Unlike ng hormones talaga. Hormones talaga makakapag-feminine sa'yo. Makakapag-stenten. Diba? Depende sa katawan. Correct. Kung katawan ay talabin or hindi. Yes, oo. So, from that selling of hormones, diyan ka nakakuha, naka-impok at gumanda ang iyong buhay. Oo, kahit pa paano, thank God nga rin. Siguro hindi naman gumanda, talaga super ganda naman yata, diba? Kaya siguro marami rin ng mga nagbibenta dyan because of your story. Siguro, isa sa mga, siguro. Diba? Nakita ko sa nila yung journey. Pero okay lang naman sa akin kasi go lang, basta huwag niyo lang akong huwag niyo lang akong sirain, huwag niyo lang akong sabihin ng kung ano, dahil wala naman akong ginagawa sa inyo. Unang-una, pumasok kayo sa ganitong negosyo, kung sinabi ba ako sa inyo? Wala, nananahimik ako, nagpo-focus lagi ako sa mga customer ko. Kasi nga, ayun laging yung sinasabi ko sa sarili ko focus ako lagi sa customer ko kasi kaysa sa mga competitor kasi yung customer ko ang bumubuhay sa akin, sa mga staff ko, sa mga mga pinapasahod ko, di ba? Yung customer from Luzon, Visayas, Mindanao. International din. International, grabe. Kasi nagpapaship, pwede namin magpaship pa yan. Alam mo mga kanina, kumita, gumanda buhay. From there, nag-expand ka naman from other businesses. What are your businesses now? Restaurant. Yes. Right now in Tayuma, in Changyap sa restaurant. Di ba? Andy Samyap. Yes. Mag-upgrade na pala kami. Magkakaroon na kaming hotpot. Yes. Nakita ito yung mga trinabaho ko ng mga nakaraan. Now, aside from talagang in Changyap, so what else? Meron din akong nail spa.
Tapos meron din akong aesthetic clinic and may mga iba pang ayoko na hindi ano ka na lang. Very inspirational. Ano na lang, kumbaga nag-i-invest na lang ako sa stock market. Hindi rin naman nila alam din yun. Hindi ko ina-open yun eh. Kasi meron akong good friend na ayun nga, tinuruan ako sa stock market, which is good. So ano, ayan, pasukin nyo rin stock market, please. Kung ano, kung kaya nyo. What's the very successful ka pa? Wala, parang ano lang ako gawin, hindi ko pa nga rin hindi ko parang inaano sa sarili ko na meron na ako nito eh. Parang kasi parang, ito na ba yun? Ito na, nagulat na lang ako na ito na pala, napundar ko na pala lahat ng meron. Wala na parang... Very inspirational, di ba? Kami, mga friends ko, actually, nagugulat din sila na wow, grabe man si from there, very successful ang kanyang life. So, very inspirational yan sa mga, right there, my LGBT and straight people right there, di ba? Nagpursige. Kumbaga, Miss Tented, kaya nga ako nag-ano rin sa'yo, umuo na magantong interview. Mahihain nga rin kasi talaga ako. Kumbaga lang, gusto ko lang sige na go, isa-share ko rin yung ano. Kunyari, mayroong isa ng mga trans nanny out there na would like to be also like you at nahihirapan sa buhay ngayon at magiging successful in time. Ano sa palagay mo ang good advice mo? Ito, lagi mong ina-advise lagi mo. Mag-ano lang, magtiyaga, and magtiwala pikan. Ganun ako yung sobrang dami kong magtiis. Magtiis ang mga nangyayari. Kunyari, kung hindi mo pa, hindi ka pa successful in life, kunyari, wala kang pera, may tiis-tiis muna, hanap ka ng work, magtiyaga ka. Ganyan, hindi laging bilog ang mundo, iikot din niya. At pag naging mabuti kang tao rin talaga, kung ibibigay sa'yo ng Diyos, hindi ka napapahirapan pa. At pag binigay nito, in-maintain. Oo, pag binigay na sa'yo, ganunin mo na agad. I-grab, yes. At keep parang humble lang. Like you, parang humble. Oo, diba? Ano lang ako, paminsan nami-misinterpret na nila ako, parang hindi na ako kumakain sa ganyan yan, hindi na ganyan yan. Sabi ko, Diyos ko, kung ano yung nakilala niyo ako dati, ganun pa rin ako, wala naman nagbago. Sabi ko, pera lang yan, nandiyan na yan eh, madaling kitain na yan, nasa posisyon na ako, madaling ko nang kitain yan eh, kasi nga, syempre nagtrabaho ko ng matagal, na kumbaga sa akin, wala naman yan, huwag yung magbago yung tingin niyo sa akin na parang ito na yan, ganyan na yan, hindi, wala, Diyos ko sa akin nga, pera lang yan, kaya kong kitain yan, kaya kong pagtrabuhan yan, right, hindi nga rin ako kahit mawala ng pera, dahil mo lang, kasi nawala. Nagkaroon, kung mawala man, still magtrabaho. Yes, Anong advice mo? Anong story ng buhay mo ang kailangan matutunan ng bawat isa sa amin? Ano yung inspirasyon na yan? At ano ang aral na aming mapupulot sa yung storya? Siguro, magtiwala ka ng kita. Everything happens for a reason. Ako yung mga panahon na yung medyo dumating na ako sa point, ako na-question ko siya eh. Parang naka-question ko na siya eh. Pero, bakit Diyos kasi? Talagang everyday ako nag-pray, talagang madasalin na ako. Ayun, nagtiwala na lang kasi nga suicidal na ako yung that time, yung mga nangyari, mga ganun eksena na yun, kumapit na lang ako sa kanya. Ikaw na bahala sa akin. Lagi na ako nagtitiwala na lang sa kanya, sa mga journey ko at sa mga tatahakin ko pa sa mga susunod na Andiyan lang si God, hindi kanya bibigyan kanya ng problema para patatagin, pero after that, okay ka na. Ganun. Maganda. Kung ano ang pagsubok ay kailangan natin kumapit sa Panginoon. Magtiwala at you should all keep the faith sapagkat ang mga problema nito ay dadaan lang. Correct. At pagbibigay naman ng success na buhay na kagaya niya siyang Mendoza, hagkan at i-share sa iba. Correct. At most of all, what I observe about you is yun na. Couple ka. At muli marami pong salamat Chang Mendoza sa iyong story. Marami pong salamat sa iyong story. Maraming salamat at sa iyong inspirasyon. Naway matuto ang lahat na maging mag-strive sa buhay, maging matagumpay, at pag ikaw ay naging matagumpay, i-share ang blessing! I-share ang blessing sa lahat ng mga nangangailangan para sila, in return, ay makapag-share din ang blessing to others. Correct! God bless you more. God bless you rin. God bless you more and the inspiration to others. Muli marami pong salamat sa iyong storya in Chang Mendoza. Marami pong salamat. Thank you so much, Miss Tenden.